Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclete TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Tagalog po ng fellowship ay magsama-sama. Sa Griego pong salita, ang tawag po dyan ay koinonia. Dalawang pangunahing dahilan, bakit yung mga isda sa kanyang uri nagsasama-sama sila? Una, for security, at pangalawa po ay for protection. Security because they stay in a place where there is an abundant supply of food. Food security. Parang sama-sama po yan, ibig sabihin yung lugar na yon ay maraming pagkain, kaya sila nagsasama-sama doon. At pangalawa, of course, ay para sila ay maligtas. No? Kasi na pag nagsama-sama yan, natatakot yung mga competitors at pangalawa yung mga predator, no, yung mga competitor, yung mga kalaban nila sa pagkain, no, para makakain din sila. So kapag isa-isa o dalawa nakahiwalay, so sila ang makakain. No, ang sabi po ng banal na kasulatan, Acts 2:44, and all that believed were together, and they have all things in common. Nagsama-sama yung magkakatulad. Nagsama-sama yung mga tao na may pagkakapare-pareho. Koinonia means commonality, no? Yung pagkakatulad. Fellowship means communion. We are sharing of ourselves to another. Yung nasa sa atin, malaya nating ibinabahagi sa katulad natin, at yung katulad natin, malaya din nilang ibinabahagi ang kanilang sarili sa bawat isa. Una pong pagkakatulad natin, ang sabi po ng Acts 4:32, all the believers were one in heart and mind. Nagsasama-sama tayo because we are common. First, in our heart. Second, in our mind. Bakit po sa heart? Kasi we have only one heart. Nung hindi pa po tayo kumikilala kay Jesus, yung puso natin ay iba yung nakatrono. Kasi po may luklukan po sa puso ng tao. At ang nakatrono po doon ay walang iba kundi si S. S, no, self. Yung sarili natin. Pero nung tanggapin natin si Jesus, yung puso natin, inupuan ni J. No, ito po ay si Jesus. No, kaya nga, all of us who believe, mayroon tayong iisang puso. Lahat na nauunawaan natin habang tayo nagsasama-sama, lumalagay yan sa ating isipan. Kaya nga sa banal na kasulatan ay napakahalaga dahil nga ang isipan ng tao, doon nilalagay ng kaaway ang mga strongholds, no? Yung mga maling kaisipan, naglalagay siya dyan ng mga opinion na mali, naglalagay siya dyan ng mga akala natin ay katotohanan pero hindi pala yung totoo, nilalagay niya sa isipan. Pero ngayon dahil ang puso natin ay pinaghaharian ni Jesus, sumasabay ngayon yung isip natin. Bagamat, yung paglagong kaisipan ng isang tao ay depende sa kanyang patuloy na pagsasaliksik kung sino ang nakaupo sa kanyang puso. Kung kayong sariling panahon na magbasa ng Bible, panahon na makipag-ugnayan kay Jesus, mabilis po na nagkakaroon ng pag-unlad ang ating kaisipan. Yung dating S na nakaupo sa puso na yung kaisipan natin ay ganon, nababago yung isipan natin dahil iba na po ang nakaupo sa ating mga puso. Amen? So hayaan po natin na ang J na to ang siyang bumago ng ating isipan, at hayaan din natin na tayo ay ma-in-love kay Jesus. Okay, ano pa? Ang sabi po ng Ephesians chapter 4, lahat na naniwala kay Jesus, mayroon silang one Lord. No, sino po ang ating Lord? Si Jesus, siyempre. Kaya nga we have accepted the Lord Jesus as our Savior. We have one faith. May isa tayong pananampalataya. Ang pananampalataya natin ay isinaling natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. At ang Holy Spirit ay pumunta sa ating mga loob. At ito po ang pundasyon ng ating pananampalataya. Walang ibang saligan ang pananampalataya natin. Ito lamang. The more you know this one, the more your faith will be stable,
will be firm, will be consistent, and of course, mas magmamature po tayo na mabilis. Ano pang ibig sabihin ng commonality? Do not be bound together with unbelievers, for what partnership have righteousness and lawlessness, or what fellowship has light with darkness? Maging maliwanag po sana ito sa bawat isa sa atin. Dati, tayo ka-fellowship natin darkness. At alam ko, mayroon tayong patotoo dyan. No, na tayo may mga bisyo, tayo po ay may mga lumalabas sa ating bibig na masasama, na kapag tayo ay nasa harapan ng mga tao, mayroon tayong pagiging ganid. Gusto natin lahat na nasa kanya mapunta sa atin, mga mali ang ating mga ugali. Dahil ano sabi dyan, tayo ay nasa darkness. Tayo ay lawlessness. Wala tayong batas na sinusundan. Nung tayo na nga po ay kumilala kay Jesus, inilipat tayo mula saan? Sa darkness patungo sa liwanag. Mula sa pagiging masuwayin, ginawa po tayong matuwid ng Panginoon. Kaya dapat daw tayo ay hindi nakikisama sa mga unbelievers. Tayo dati ay mga unbelievers kasi wala naman tayong faith kay Jesus. Pero ngayon na tayo ay may faith na kay Jesus, ang tawag sa atin, believers. So, ibig sabihin ng be not equally yoked. Pareho kayo ng ginagawa ng dati ninyong ginagawa dahil lagi nyong kasama yung mga taong yan. Don't fellowship with the previous lives na kung nasaan po tayo. So mag-ingat po tayo. It is for our protection and safeguarding. Para maprotektahan ang ating pananampalataya. Birds of the same feathers flock together. Tayo po, kung tayo mga ibon, iisa lang ang kulay ng ating mga pakpak. Kaya dapat tayo ay laging magkakasama. Amen? Kaya nga may isa pang kasabihan yan. Ang sabi, sabihin mo sa akin kung sino yung mga kasama at sasabihin ko kung anong uring tao ka. You can easily know who is the person based from his company. Kung ano ang kanya makasama, masasabi mo kung anong uring tao ang mga taong yon. So yun po yung una. Fellowship means commonality. Share Jesus. Subscribe and Share share Paraclet Paraclet TV. TV. Go, go, go.